So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application. Alam ko, karamihan sa inyo nagtataka bakit meron pa rin mga agent ang lalakas ng loob magmura, mangharas ng kanilang mga kliyente Kahit ako sa sarili ko, nagtataka po talaga ako until noon. Kasi nga ganito yan mga ka-lifestyle. Naalala nyo, merong mga online leading application company, yung mga na-raid na ng NBI this year, marami na and then meron din mga online leading application agent ang nakasuhan and pinatawag ng NBI pero hindi naman nakulong mga ka-lifestyle, nakalabas lang din ng saglit lang. And then yung mga na-raid, hindi naman din sila kinulong, kinuha na lang sila ng mga information so yun, that's why kaya ganun na lang hanggang ngayon. Mapapansin nyo ang lakas pa rin ng loob mangharas ng mga agent kasi nga hindi naman kasi totally kumbaga pinaparusahan ng malala itong mga agent kahit marami na tayong evidence, meron tayong mga concrete evidence talaga na hinaharas tayo marami mga complaints sa NBI, but still wala, hindi talaga totally sila nakukulong mga ka-lifestyle. I don't know what happening, pero yan po talaga yung reality na nangyayari dito sa Pilipinas. Kung kaya naman ganun na lang katatapang, ganun na lang lalakas ng loob pa rin yung mga online leading application agent sa pangaharas ng kanilang mga kliyente So, sa lahat po ng mga biktima ng online leading application, wag na po kayong magtaka if minumura kayo, nakaka-receive kayo ng mga kung ano-ano mga masasakit na salita, kahit makiusap kayo ay ayaw pumayag, Ganun po talaga kasi yung sistema ng mga online leading application company, in that form, in that way na paniningil, may malaki yung chance nila makapaningil sila kung medyo mahinahon na po kasi or malumanay yung mga pagsasalita nila, wala silang makukuha sa kanilang mga kliyente kaya yun, sinisikmura na lang nila yung mga sinasabi nila. I know hindi lahat ng mga online leading application agent is masama talaga, totally actually yung iba lang talaga sumusunod lang talaga sa sistemang bulok ng mga online leading application company. Kaya if I were you guys, sa lahat po ng mga nanonood ng video ko, kung meron kayong mga balak pa mag-loan sa mga online leading application, iwasan nyo na lang po kasi alam ko meron kahit paano meron namang mga good payer I mean yung mga meron talagang mga source of income always na medyo maganda yung kinikita kaya nakakabayad agad, pero meron din talagang mga tao na meron naman pero nagkakaproblema na hindi sinasadya or hindi inaasahan pera na lang yung mga Ola farmers etong mga Ola farmers din, marami rin akong mga nababasa against sa mga Ola farmers yung mga Ola dati nasabi ko na sa inyo, na-share ko na sa inyo na itong mga Ola farmers, compose po ito ng mga yung mga sugarol talaga na lulong talaga sa bisyong pagsusugal like for example online sabong. Kasi hindi naman sa nagmamalinis ako mga ka-lifestyle kasi ako personally nagsusugal din ako, pero nilimitan ko na talaga
yung pinupustahan ko na lang po talaga yung basketball, no? Kasi basketball fanatic tayo eh, kaya yun. So ayun, again, wag na kayo magtaka, no, kung bakit until now eh yung mga agent na tumatawag sa inyo or nagte-text is ganun pa rin yung mga ugali. Kasi nga naman, hindi kasi talaga mabigyan ng mahigpit na example, no? Yung example talaga na kumbaga makukulong talaga na ilang taon, and then yung piyansa malaki, yun dapat para mabigyan ng leksyon, no, or mabigyan ng aral itong mga online leading application agent na wag nang pumasok or magtrabaho dyan mismo sa mga OLA company na yan, no, kasi masisira talaga yung buhay nila in the future, no? So yun, share ko lang sa inyo kasi marami pa rin akong mga nababasa until now na hinaharas, no, madaling araw, tinitext, tinatawagan yung mga katrabaho, tinitext na rin, ano, pinupost sa social media, no, dami until now. Malala pa rin talaga yung kalagayan or sitwasyon ng mga online learning application victims, no. Hindi mabawas-bawasan talaga actually yung problema ng mga kliyente ng mga OLA, no. So I hope mga ka-lifestyle, sana mabigyan na talaga ng hustisya, no, or tamang batas yung mga totoong biktima ng OLA leading application na halos magpakamatay na, nagkaroon na ng anxiety, sobrang depressed na, ayaw na lumabas ng bahay, ayaw na magtrabaho dahil sa kahihiyan, dala ng mga damukok na mga agent na yan, ano. So ewan ko kung kailan matatapos yung ganitong klaseng problema, pero don't worry mga ka-lifestyle, ano, as long as may tamang proseso yung batas, I know for sure masisilip talaga to. All you have to do lang talaga, if you sa tingin nyo talaga is biktima talaga kayo ng harassment, save nyo lang lahat ng mga pagbabanta sa inyo, yung mga text, recorded audio, save nyo yan lahat para kung walang-wala talaga kayong pambayad, no, meron kayong pwedeng i-counter sa kanila kung bakit hindi na kayo nagbabayad. So ganun lang kasimple, no. Huwag niyo masyadong problemahin yung mga hayop na online leading application na yan, kasi halos lahat ng mga online leading application illegal eh, no. Kahit sabihin natin registered sila, no, approved sila ng kung ano mga ahensya, pero yung ano nila, yung mga interest nila, penalties is hindi talaga makatao, labag po talaga, no. So yun, share ko lang sa inyo para at least kahit pa paano, no. So yung mga hindi maganda yung mga nararanasan ngayon na experience or nararamdaman dahil sa takot, no. Hindi po kayo nag-iisa mga ka-lifestyle. Marami pong mga biktima ng online leading application na ginagago, no, nakaka-receive ng panggagago sa mga online leading application agent, no. Again, if sa tingin nyo hindi maganda yung pakikitungo, yung treatment sa inyo ng mga lending application agent na tumatawag sa inyo, huwag nyo nang bayaran yan. Ganun lang kasimple, no. So yun lang mga ka-lifestyle.